Sa gilid ng isang malawak na taniman ng tubo sa Nueva Ecija, habang ang araw ay nagbabadya pa lamang ng liwanag, ay isang payat ngunit matikas ang pangangatawan na lalaki ang naglalakad papunta sa bodega ng hasyenda. Nakayuko siya, dala ang matandang backpack na may busal ng sako sa gilid, bitbit ang tanghaling baon, isang plastik na bote ng tubig at lumang notebook na tila hindi niya kailanmang iniwan. Ang pangalan niya ay Elias Bautista, 25 anyos. Pubong Katbalogan, Samar, panganay sa 3 magkakapatid. Simula pagkabata ay ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad, pero walang anuman sa kanya iyon, basta't makitang nakakangiti ang kanyang ina. Minsan ay sinubukan niyang mangarap ng mataas. Nais sana niyang maging guro. Nakapasa pa siya sa entrance exam ng isang pamantasan sa Maynila. Pero ang lahat ng iyon ay naglaho nang biglang maaksidente ang kanyang ama sa isang pabrika sa Tacloban. Isang trapal ang bumagsak at nadaganan nito. Hindi na umabot sa ospital. Doon nagsimula ang pagbagsak ng lahat. Elias, anak, huwag mong intindihin ang pag-aaral mo ngayon. Naiiyak na wika ng kanyang ina noon habang nakahiga ito sa banig, hawak ang dibdib dahil sa matagal nang iniindang sakit sa atay. Nay, kahit pa po hindi ako makatapos, hindi ko po kayo pababayaan. Tugon ni Elias habang pinipigilan ang sariling umiyak. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Basta't makain natin araw-araw. Mula noon ay naghanap siya ng trabahong pwedeng pasukan kahit wala pang diploma. Nabigyan siya ng kiyansang makapasok sa isang hasyenda sa Nueva Ecija bilang kargador ng abono at pananim. Walang benepisyo, hindi regular ang pasok, pero sapat na para sa 3 ulit na kainan at kaunting ipon. Sa unang araw pa lamang na sa trabaho ay ramdam na niya ang hirap. Bawat sako ng abono ay higit 100 kilo at dapat niyang iakyat yun mula sa truck papunta sa imbakan. Walang forklift, walang kariton. Ang lakas lamang ng katawan ang puhunan. Baguhan ka, no? Usisa ng isang lalaki, medyo kalbo at may malapad ng ngiti. Ako si Mando, kumain ka muna. Pag gutom ka, lalong lalambot tuhod mo sa dami ng buhat. Ngumiti si Elias. Salamat po, Kuya Mando. Ako si Elias. Sa mga susunod na linggo ay unti-unti siyang natanggap ng ilang kasamahan. Hindi siya reklamador. Tahimik lang siya pero mabilis kumilos. Mas mabilis pa nga sa ilang veterano. Hindi rin siya nagyayabang. Kung may sumasakit na katawan, pipikit lang siya sa sulok ng sako at iipitin ng kirot. Ngunit hindi lahat ng mata ay nagustuhan ng bagong kargador, lalo na si Mang Ruben, ang foreman ng imbakan. Hoy, Bautista, hindi to pabiboan yung kilos ha? Baka akala mo pag mabilis kang magtrabaho, ikaw na ang susunod sa akin. Singhal ng foreman habang nakapamaywang. Bawasan mo yung pagiging sipag-sipagan mo. May sistema rito. Hindi sumagot si Elias. Yumuko na lang siya at ipinagpatuloy ang pagbubuhat. Sanay na siya sa ganito, sa mga nakatatanda na hindi matuwa sa mga baguhan. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, may nag-aalab na determinasyon. Kailangan kong mag-ipon. Kailangan ko pong mapagamot si nanay. Tuwing sahod, kalahati ng kinikita niya ay ipinapadala niya sa Samar. Ang kalahati naman ay itinabi niya sa loob ng isang lumang notebook. Nakadikit roon ang mga kwento ng pangarap niya. Isang maliit na karinderya sa tabi ng bahay nila, may tarpaulin na nakasulat, luto ni Elias para kay nanay. Sa mga pahina ng notebook niya, isinusulat niya tuwing gabi. Ngayong araw nakabuhat ako ng 32 sako. Masakit ang balikat ko, pero hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ako pwedeng mapagod. Bawat pawis may kabayaran. Ang notebook na iyon ay hindi lang talaan ng pasakit, kundi hininga ng kanyang pag-asa. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga, tinanong siya ni Mando, "Anong balak mo sa ipon mo, Elias?" "Magpagawa po ng tindahan para sa nanay ko. Doon lang sa may kanto sa amin sa Samar, para hindi na siya mahirapang tumawid sa bayan." Sagot ni Elias habang hawak ang notebook niya. "Maganda yan, pero ingat ka ha. Dito sa hasyenda, hindi lang pawis ang binabayaran. Minsan pati katahimikan ng buhay mo." Napakunot ang noo ni Elias. "Bakit po?" Ngumisi lang si Mando at lumingon sa paligid. "Wala, basta,
Pag may narinig kang kwento tungkol sa mga nawala noon dito, huwag mo na lang pansinin. Trabaho lang tayo, hindi na nagtanong pa. Si Elias, pero sa isip niya may kakaiba sa pagkakabanggit ni Mando. Parang may hindi sinasabi. Kinabukasan, habang papunta sa bodega, nadaanan niyang isang bahagi ng hasyenda na tila luma na. Mga kalawangin na poste, bakod na gawa sa wire na may gapang ng damo at sirang bubong sa di kalayuan. Tila pinabayaang bahagi ng sakahan. Habang sinusulyapan niya iyon, hindi niya maiwasang mapaisip, anong meron doon? Bakit parang may humihila sa akin para silipin ito? Pero hindi muna siya lumapit. Hindi pa. Sa ngayon, ang layunin niya lang ay magtrabaho. Sa kanyang puso, ang pangarap ay isang piraso ng liwanag sa gitna ng mundong kay dilim. At ang bawat buhat ng sako, bawat patak ng pawis, ay hakbang papunta roon. Ngunit hindi niya alam na sa hasyendang ito, sa likod ng mga damo at kinakalawang na wire, ay isang lihim na magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Mainit ang araw. Halos umaaso na ang lupa sa sobrang sikat ng araw sa tanghali at ramdam ni Elias ang lagkit ng pawis sa likod ng kaniyang kamiseta. Sa tabi niya, si Mando ay nakaupo sa anino ng malaking drum, humihigop ng tubig mula sa galon. Sa di kalayuan naman, si Rico ay tahimik lang na nakasandal sa trangkahan ng bodega. May binabalatang saging. Abay parang kuryente ang bilis mi nga naman magbuhat, Elias. Natatawag biro ni Mando habang pinupunasan ang noo. Huwag kang masyadong galingan. Baka isumpa ka ni Mang Ruben. Mumiti si Elias pero hindi na siya sumagot. Lahat ng kilos niya ay kalkulado. Kahit gustuhin niyang gumaan ang trabaho ng iba, alam niyang may mga matang nagmamasid at hindi iyon palaging masaya sa kanyang pagiging masipag. Si Mang Ruben, ang foreman ng buong planta, ay isa sa mga pinakabeterano sa lugar. Matanda na ito, may kalbong ulo at laging may hawak na clipboard. Matulis ang mga mata, matalim ang dila. At sa hindi malamang dahilan, simula pa lang ay tila may galit na ito kay Elias. Kita niyo yan? Sigaw ni Mang Ruben mula sa kabilang dulo ng bodega habang pinagmamasdan si Elias. Akala mo kung sino, parang gustong palitan ng sistema rito. Elias, huwag mong akalaing madadaan sa sipag ang respeto. Dahan-dahan lang, hindi ka robot. Napahinto si Elias sa pagbubuhat at tahimik na tumango. Hindi siya sumasagot. Ayaw niyang lumaki pa ang issue. Ngunit sa loob niya, may kirot. Hindi dahil sa sinigawan siya, kundi dahil sa di makatarungang pagtrato. Sir, baka naman gusto lang niyang makatapos agad para mapauwi sa nanay niya. Sabat ni Rico, medyo pabiro pero may halong pangangatuwiran. Hindi ko kailangan ng abogado rito, Rico. Sagot agad ni Mang Ruben. Alam ko kung sino ang pinapasok ko rito. Marami nang nawalan ng trabaho dahil sa masyadong pagpapakitang gilas. Ayaw ko ng ganyan. Tahimik lang ulit si Elias. Sa mga ganitong pagkakataon, mas mainam ng lunukin ng lahat kesa masangkot pa sa gulo. Pero ang mas mabigat kaysa sa katawang pagod sa pagbubuhat ay ang pag-iingat sa sariling pangalan. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas ay may kumalat ng balita. Nawalan daw ng ilang gamit sa bodega. Flashlight, kutsilyo, ilang pako at sintas. Walang makapagsabi kung sino ang kumuha. Pero sa isang pulong ng mga trabahador, may isa sa mga tauhan ang biglang nagsabi, "Baka naman yung baguhan ang kumuha. Di ba't minsan siyang nakita malapit sa lumang imbakan?" Napuno ng bulungan ang paligid. Si Elias ay napatingin sa mga mata ng mga kasamahan niya at doon niya nakita ang pinakaayaw niya, pagdududa. Hindi siya umimik. Hindi siya kailanman kukuha ng hindi kanya. Alam niya ang halaga ng bawat sentimo. Pero sa mundong ito, hindi sapat ang katotohanang ikaw ay walang kasalanan. Kailangan mo pang patunayan ito. Matapos ang insidente, naging mas malamig ang pagtrato sa kanya ng ibang kargador. Si Mando at Rico na lamang ang tunay na lumalapit sa kanya. "Wala yan, Elias," bulong ni Mando isang gabi habang sila'y nagpapahinga. "Sanay na ako sa ganyang sistema rito. Pag bagong salta ka, automatic, ikaw ang may sala." "Pero kuya, hindi po ba dapat managot yung totoong gumawa?" Tanong ni Elias habang iniikot ang laman ng kanyang plastik na lalagyan ng kanin. "Oo naman," sabat ni Rico. "Pero hindi dito.
Sa lugar na to, mas madalas binibigyang halaga ang tsismis kesa sa ebidensya. Natahimik si Elias. Pumasok na lang siya sa kanyang barong-barong sa gilid ng bodega kung saan may isang banig at piraso ng karton ang nagsisilbing sahig. Sa sulok ng silid, naroon pa rin ang kanyang lumang notebook, isang paalala na kahit gaano kabigat ang dinaranas, may dahilan kung bakit siya narito. Nitong mga huling araw, may isa pang kakaibang alingasngas ang bumabalot sa hasyenda. Sabi ng ilan, may mga hayop na nawawala sa gabi. Manok, kambing, pati raw ang mga kuting na malapit sa silungan. Wala raw ingay, pero kinabukasan ay wala na. Baka may ahas, sabi ng isang trabahador. Hindi, may kumuha, pwedeng tao o hindi tao. Sagot naman ng isa, habang nakakunot ang noo. Lalo pang lumala ang takot na isang araw makita ng isa sa mga trabahador ang isang kalmot sa pader ng bodega. Parang may matalas na kupo na gumuhit sa kahoy. Walang gustong umamin na takot sila. Pero ramdam ni Elias sa mga kilos nila ang pag-iingat. Lahat biglang maagang natutulog. Lahat nagkakandado ng mga locker. Pero kahit anong pangyayari, kailangang magpatuloy sa trabaho. Kailangan niyang magpadala ng pera sa susunod na linggo para sa gamutan ng kanyang ina. Sa mga huling oras ng araw, habang pinupuno nila ang huling truck ng sako ng abono, nilapitan siya ni Mang Ruben at tinitigan ng matagal. Ako na ang nagsasabi, Elias, maghinay-hinay ka. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo rito. Malamig na sabi nito. Hindi maintindihan ni Elias kung bakit tila may ibang kahulugan ang mga salita ng foreman. Hindi ito simpleng babala lang. Para bang may pinipigil itong isiwalat. Para bang may alam ito sa mga nangyayari sa paligid na ayaw nitong ilantad. Kinagabihan sa tabi ng kaniyang barong-barong, habang hinihigop ang mainit na kape sa lata ng sardinas, iniisip ni Elias ang lahat ng nangyari. Ang bigat ng trabaho ay parang wala sa bigat ng suspetsa, ng pagdududa at ng hindi maipaliwanag na takot. Sa harap niya, ang madilim na bahagi ng bukid kung saan naroroon ang lumang pastulan ay tila naghihintay. Tahimik, walang ilaw, walang galaw. At sa katahimikan na iyon, ramdam ni Elias na may bagay na dapat niyang tuklasin. Hindi niya pa alam, pero ang bukid na pinapasukan niya araw-araw ay may itinatagong mas mabigat na pasanin kaysa sa mga sakong binubuhat niya. At hindi lahat ng bigat ay kayang dalin ng katawan. Minsan, ang pinakamabigat na pasanin ay ang katotohanang ayaw ng iba na lumabas. Isang mainit na hapon, bandang 2:00, pinatawag si Elias ni Mang Ruben. Hindi ito ang karaniwang oras ng pagtawag ng foreman, kaya nagtaka siya kung anong dahilan. Nang nangingintab ang noo ni Mang Ruben habang may hawak na listahan sa clipboard. Elias, ikaw na ang maghatid ng mga sako sa lumang pastulan. May ilang hindi pa nauubos na abono ron para sa bagong taniman. Dalhin mo gamit ang kariton, ikaw lang, walang ibang sasama. Napatingin si Elias kay Mang Ruben. Sir, yun po ba yung bahagi ng lupa na tinigil na gamitin? Wala na pong nag-aalaga ron, di ba? Mumisi si Mang Ruben pero walang galak sa kanyang mga mata. Anong tanong-tanong? Trabaho lang to. O ayaw mo? Umiling si Elias sabay tango. Hindi po gagawin ko. 1 oras ang lumipas at nasa daan na siya patungo sa pinakagilid ng hasyenda. Isang malawak at tuyong lupain na tila hindi na tinatamnan. Ang daan ay makipot at masukal. Hindi tulad ng masinsinang pagkakaayos ng mga regular na linya ng tubo sa pangunahing bahagi ng hasyenda. Habang humihila siya ng kariton, napapansin niyang unti-unting nawawala ang ingay ng paligid. Wala na ring ibang manggagawang nakikita. Tanging mga kalbong puno at damuhang tuyo ang kanyang kasama. Nang marating niya ang lumang pastulan, napahinto siya. Isang malawak na bakanting lupa ang bumungad sa kanya, napapalibutan ng kinakalawang na fence wire. May ilang poste ng kuryente sa gilid, pero patay na ang lahat ng ilaw. Sa kaliwang bahagi ay may sirang kubol. Tila ginamit noon ilang silungan ng mga tauhan o hayo. Ngunit gayon, tila nilamon na ito ng kalikasan at panahon. Bumaba siya sa kariton at lumapit sa bakod. Pinagmasdan niya ang wire. Kalawangin. Oo, pero matibay pa rin. Bali. Oo, pero may nabalit. Sa damuhan ay may bakas ng sunog. Itim ang lupa
at may ilang piraso ng tela na tila nadilaan ng apoy. Bakit may sunog dito? Tanong niya sa sarili habang inaalala kung may nabalitang sunog kamakailan. Wala naman siyang natatandaan. Kahit sa mga chismis ng kasamahan, walang nabanggit. Napalingon siya sa lumang poste ng kuryente. Sa paanan nito ay may nahulog na kahon. Marupok na ang kahoy. Binuksan niya iyon at sa loob ay may mga gamit na pawang luma na. Sirang flashlight, kalawangin na kutsilyo at isang punit na notebook. Kinuha niya ang notebook at nilinis ang pabalat gamit ang palad. May nakasulat sa harap sa lumang ballpen. Rosa, araw-araw ko tong isusulat. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagbukas siya ng pahina. Ang mamasulat kamay ay magulo. Nanginginig ang pagkatasulat, tila nagmamadali. Nandito pa rin ako. Hindi ko alam kung anong araw na. Hindi ako makalabas. Nakaposas ako sa poste. Hindi ako hayop. Hindi ako eksperimento. Isa akong tao. Sana may makakita nito. May mga pahina pa na may guhit ng wire at isang simpleng sketch ng mukha ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakapikit, may luha sa gilid ng mata. Sa huling pahina ay may marka ng dugo at napasulat. Baka hindi na ako matawag sa pangalan ko, pero sana tandaan mong tao ako. Hindi makakilos si Elias. Para siyang nakuryente. Sino si Rosa? Bakit may ganitong sulat sa isang lugar na tila itinapon na ng panahon? Bakit tila wala ni isang trabahador ang nakakaalam nito? O baka ayaw lang pag-usapan? Inintay niyang kumalma ang dibdib niya bago siya luminga sa paligid. Sa gilid ng pastulan, may ilang bahagi ng lupa na hindi pantay. Tila ba may hinukay at muling tinabunan. Lumapit siya sa isa. Yumuko. Sinapo ng palad ang ibabaw ng lupa, hindi bagong hukay, pero halatang hindi natural ang pagkakapatag. May bumungad sa kanya, isang piraso ng tanikala na may lumang kandado. Hindi niya na hinukay pa. Nanginginig ang kamay niya habang bumalik sa kariton at inilagay ang notebook sa ilalim ng kanyang baon. Hindi to normal, bulong niya habang iniikot ang paningin. May itinatago ang lugar na to. Sa pagbabalik niya sa bodega, hindi niya binanggit ang notebook kahit kay Mando, kahit kay Rico. Ngunit gabing-gabi habang nakahiga na siya, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang binuklat ang mga pahina. Bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Mando noon, pag may narinig kang kwento tungkol sa mga nawalan noon dito, huwag mo na lang pansinin. Pero paano mo mapipigilan ang konsensya kung ang nakikita mong ebidensya ay sumisigaw ng katotohanan? Kung totoo man ang sinulat ng babaeng si Rosa, ibig sabihin may isinilid, may ikinubli at may binura sa kasaysayan ng hasyenda. Nang tumambad ang madaling araw, gumising si Elias ng maaga. Isiniksik niya ang notebook sa loob ng backpack at sumulat sa bagong pahina gamit ang sarili niyang ballpen. Kung hindi ito aksidente at may gumawa nito sa kanya, hindi ito dapat manahimik. Sana hindi ako susunod na Rosa. Tumayo siya at lumabas ng barong-barong. Sa di kalayuan, natatanaw pa rin ang silweta ng lumang pastulan. Sa ilalim ng gumigising na langit, tila may humihimig na tahimik na pakiusap mula roon. At sa araw na iyon, alam ni Elias, hindi na lang pawis at sako ang buhat niya, kundi ang pangakong hindi niya hahayaang mabaon sa lupa ang katotohanan. Nagsimulang umambon kinabukasan. Malaulap ang langit at ang malamig na hangin ay tila sumasalamin sa bigat na daladala ni Elias sa kanyang dibdib. Sa kabila ng ulan, uloy pa rin ang trabaho. Kailangan pa ring buhatin ang mga bagong dating na sako ng abono. Ngunit sa bawat angkat niya ng abono mula sa truck, ang isip niya ay nasa notebook, ang notebook ni Rosa. Itinago niya ito sa loob ng kanyang baunan, nakasiksik sa ilalim ng basahan. Bawat pahina ay inulit-ulit niyang basahin noong nakaraang gabi, habang ang ulan ay mahinang pumapatak sa yero ng barong-barong. Nagsimula na siyang mabuo ng koneksyon sa nilalang na nagsulat noon. Isang babae, biktima, nawala, nakalimutan. Elias, uy! Tawag ni Rico habang binubuhat ang isang sako ng pataba. Kanina ka pa tulala dyan. Baka ikaw pa ang matabunan ng mga abono. Napatawa si Elias pilit. Pasensya na, medyo may iniisip lang. Magandang babae ba yan? Ganyan din ako pag in love eh. Biro ni Rico.
Ngumiti si Elias pero hindi siya sumagot. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Mas mabigat pa. Nang matapos ang trabaho, nagkunwaring magpapahinga si Elias. Ngunit ang totoo, muli siyang bumalik sa taguan ng mga gamit sa bodega. Isang lumang istante ng yero sa likod ng warehouse kung saan iniipon ang mga sirang gamit. Isa ito sa mga lugar na nabanggit ni Rosa sa sulat. May tinatago sila sa mga taguan. Nakatago ako minsan dito bago nila ako dinala sa poste. Mababasa sa isa sa mga pahina ng notebook. Pagdating niya sa lugar, hindi na siya nagdalawang isip. Inisa-isa niya ang mga lumang kahon. Marurumi, marurupok, amoy amag. Isang kahon ang bumagsak sa paa niya at doon niya napansin ang nakapreserbang envelope, sing dilim ng kalawang ang gilid at may mantsa ng lumang dugo. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang sulat sa dilaw na papel. Halos nagkakapira-piraso na. Mabasa ito, ngunit mahirap ng hawakan. Sa makakabasa nito, ako po si Rosa de la Peña. Ginawa akong volunteer ng isang kumpanya na nagngangalang BioVitalis para sa gamot sa mental health. Pero hindi ako sinabihan ng buo. Sa loob ng hacienda, may parte silang tinuturing na eksperimento. Pagkatapos ng 3 araw ng gamot, hindi na ako pinayagang lumabas. Ginapos nila ako. Pinainom ng kung ano-ano, pinakain ng kakaiba. Tinakot, hindi ko alam kung ilang buwan na akong nakakulong. Sana may makakita sa sulat ko. Hindi ko na kaya. Baka bukas, patay na ako. Napapikit si Elias, 1, 2, 3 beses. Para niyang nilulunok ang isang batong hindi maubos. Ang pangalan ng babae ay malinaw na ngayon. Rosa de la Peña. Ang kumpanya, BioVitalis. Hindi lang siya basta nawawala. Isa siyang biktima ng isang sinadyang paglimot. Sa gilid ng sulat ay may maliit na sketch. Muling iginuhit ni Rosa ang bakod at isang poste na may wire na paikot. Sa ilalim ay may nakasulat, "Piliin mong makinig kahit wala akong boses." Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay kinakausap siya mismo ng babae. Mula sa sulat, mula sa laman ng kanyang alaala, tila bumubulong ito sa kanya. Ikaw ang natira. Nang gabing iyon, muling kinausap siya ni Mando habang naghahapunan sila. Napansin ko, madalas kang nag-iisa ngayon, Elias, sabay subo ng kanin. Lumalalim ang mga mata mo. Baka may problema ka? Umiling si Elias, ngunit halatang may alinlangan. Kuya Mando, may narinig na po ba kayo tungkol sa babaeng nawawala dati sa hacienda? Huminto si Mando sa pagkain. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara at tumitig kay Elias. Bakit mo yan naitanong? Tanong nito, mababa ang boses. Nakakita po ako ng sulat, lumang sulat. Ang pangalan niya, Rosa de la Peña. May isinulat siya, parang humihingi ng tulong. Napatingin si Mando sa paligid. Siniguradong walang nakikinig. Matagal nang hindi pinapag-usapan yan, Elias, pero narinig ko na rin dati. May isang dalaga na taga-baryo, pinangakuan ng scholarship. Sabi ay medical trial lang. Pero mula nang pumasok siya sa loob ng hacienda, hindi na siya nakita. Hindi po ba yun dapat iniimbestigahan? Tanong ni Elias. Iniimbestigahan? Mapait na tawa ni Mando. Elias, matagal na yang nakalimutan. Ang may-ari ng hacienda noon, matindi ang koneksyon sa mga opisyal. Ilang beses na ring may nagtangkang sumilip sa kasaysayan ng pastulan. Pero naglaho na lang, tumigil na rin ang mga tao sa pagtatanong. Laling lumalim ang tensyon sa dibdib ni Elias. Gabi na nang bumalik siya sa barong-barong. Isinara niya ang pinto, pinatay ang ilaw at binuksan ang notebook. Itinabi niya ang sulat ni Rosa mula sa taguan. Sa ilalim ng kanyang banig, isa pang lihim ang isinisiksik niya, ang isang larawan na iginuhit niya mula sa kanyang alaala ng lugar. Bakod, poste, sunog sa lupa. Tila hindi niya maikakaila, may itinatago ang lugar. At siya na lamang ang nakakakita ng mga palatandaan. Habang natutulog ang buong hacienda, habang tahimik ang hangin at walang ibang naririnig kundi ang malayong pagtahol ng aso, dahan-dahang nagising si Elias sa kakaibang ingay. Mahinang pagtapik sa dingding ng barong-barong.
Tok, tok, tok. Walang tao sa labas ng silipin niya. Pero sa gilid ng kanyang silid, sa lapag malapit sa pinto, may bagong punit ng papel. Wala siya nung iniwang papel doon. Kinuha niya ito. Walang pangalan, walang pirma. Pero ang nakasulat lang sa gitna, "Hindi ako nawala. Narito lang ako. Hindi pa ako tapos." At doon, sa gitna ng dilim, muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Elias. Hindi lang palalihim ng nakaraan ang nahukay niya. Maging ang presensya ni Rosa ay tila hindi na rin lumayo. Hindi na naging madali ang mga sumunod na gabi para kay Elias. Ang mga oras na dati ay nilaan niya sa paghiga at pagsusulat sa lumang notebook ay napalitan ng pagpupuyat, pagbabantay at pagkabog ng dibdib sa bawat kaluskos. Para bang nabuksan na ang isang pintuan na hindi na maaaring isara. Sa ikatlong gabi matapos niyang matagpuan ang sulat ni Rosa, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Wala ang karaniwang ingay ng kuliglig. Pati ang aso sa kabilang barong-barong ay hindi tumahol kahit dumaan si Elias pauwi. Habang nilalakaran niya ang makitid na daan tauwi mula sa gilingan ng tubo, inikot niya ang tingin sa paligid. At doon niya unang narinig ang tunog, isang mahinang pag-iyak, paos, galing sa kanang bahagi ng daan, sa direksyon ng abandonadong pastulan. Napahinto siya, nanigas, binalutan siya ng kilabot. Hindi ito iyak ng bata. Hindi rin iyak ng matanda. Ito'y tila walang lakas ngunit puno ng dalamhati. Pauli-ulit, parang isang nilalang na pagod ng sumigaw at ngayoy nauubusan na ng hininga. Elias na may hawak tang isang sako ng pinulbos na abono ay unti-unting napalingon sa direksyon ng iyak. Ang lamig ng gabi ay parang biglang dumoble. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kumirot ang batok niya sa tensyon. Pero kahit nanginginig, hindi siya umatras. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang ingay ng putik sa ilalim ng kanyang mga tsinelas ay halos walang tunog sa lakas ng kaba niya. Nasa gilid siya ng isang punong mangga nang muli niyang marinig ang tinig. "Tulungan mo ako, malinaw." Bahagya lang ang galaw ng hangin. Wala siyang kasama. At ngayon, hindi na siya makagalaw. Sa gitna ng dilim, may maliit na anino siyang nakita sa pagitan ng mga damo. Mahaba ang buhok, nakaupo, yumuko, hindi gumagalaw. Pero nang kumurap siya, nawala ito. Tumakbo siya pabalik sa barong-barong. Hindi niya na ininda ang likod niyang masakit, ni ang pagkadulas niya sa bahagyang madulas na daan. Pagpasok niya, isinara niya agad ang pinto at ipinaloob ang sarili sa loob ng kumot na parang bata. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, habang nagbubuhat ng mga sako ng pataba, pilit niyang pinapaniwala ang sarili na baka guni-guni lang ang lahat. Baka dala lang ng pagod. Baka epekto lang ng mga kwento ni Rosa sa notebook. Baka lang talaga. Pero ang kanyang mga kasamahan ay tila iba ang sinasabi. Nang kumain sila sa ilalim ng punong akasya, napag-usapan na naman ang bagong balita. May nawawalang kambing sa kabilang bahagi ng bukid. Ayon sa bantay, hindi na siya nakarinig ng kahit anong ingay nung gabi. Pero kinaumagahan, may nakita siyang bakas ng paa at markang tila kinaladkad ang hayop. "Baka may magnanakaw na hayop?" sabi ni Rico habang inunguya ang saging. "O baka may leong nakatakas," sabay tawa, pilit na pabiro. Ngunit walang natawa. Si Mando ay tumingin kay Elias, parang nangungusap ang mata. Pagkatapos ng trabaho, nagdesisyon si Elias na bumalik sa abandonadong pastulan. Ngayon, may baon na siyang itak. Ang liwanag ng araw ay tila nagbibigay sa kaniya ng lakas ng loob. Hindi na siya papayag na mabuhay sa takot. Pagdating niya ron, muli niyang nasilayan ang sirang poste. Lumapit siya. Sa lupa, may bago ng mga bakas ng paa. Maliit, parang sa babae. May mga hibla ng buhok na naiwan sa wire ng bakod. Mahaba, itim at pasa. At sa gitna ng damuhan, may punit ng tela. May mansa ng dugo. Lumuhod siya at kinuha ito. Walang duda. Ito ang parehong disenyo ng damit na iginuhit ni Rosa sa kanyang notebook. Puti, may asul na guhit sa laylayan. Walang ingay sa paligid. Walang ihip ng hangin. Parang ang mundo ay huminto para lang hayaan siyang huminga. Biglang napalingon si Elias.
Sa may gilid ng poste, may nakita siyang munting kahon na kalahating nakabaon sa lupa. Hinuhay niya ito, lumang kahon ng gamot. Sa takip ay may tatak, BioVitalis Pharmaceutical Trial Batch, E23. Napahawak siya sa ulo niya. Isa itong konkretong ebidensya. Hindi na ito simpleng sulat. May katawan ang lihim. May ugat ang bangumot. May ginawa silang eksperimento sa kanya. Bulong niya sa sarili. At hanggang ngayon, hindi pa tapos. Bumalik siya sa barong-barong at isiniksik sa ilalim ng kanyang banig ang kahon ng gamot, kasama ang tela at ang notebook. Gusto na niyang magsumbong, pero kanino? Sa barangay? Pulis? Sino ang maniniwala sa kanya? Lahat ay tahimik. Lahat ay parang bulag. Gabi na naman. Ngunit na yung gabi, hindi siya natulog agad. Umupo siya sa harap ng pinto. May hawak siyang itak. Gusto niyang makita muli ang iyak, ang anino, ang babae. 2:00 ng madaling araw, muli niyang narinig ang iyak. Hindi na sa pastulan, undi sa mismong labas ng kanyang pinto. Bumangon siya, binuksan ang ilaw at lumabas. Walang tao, pero may papel na nakalagay sa paanan ng pinto. Isa na namang sulat, pareho ng sulat kamay sa notebook. Hindi ako umalis, hindi ko kaya. Dito ako nakakulong. Nanginig ang kamay ni Elias. Pinunit ng hangin ang katahimikan ng gabi. Ang ilaw sa poste sa kanto ay biglang kumikislap. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Ngunit nang titigan niya ito, wala. Wala. Pero alam niyang may humihingi ng tulong at alam niyang siya na lang ang nakakarinig. Ang mga araw ay lumipas na tila paulit-ulit at mabigat para kay Elias. Para bang bawat pagsikat ng araw ay isa na namang paalala na may bagay siyang hindi pa natatapos. Bawat araw ng pagbubuhat ng sako, bawat gabi ng pag-uusal sa sarili ay unti-unting naguukit ng pagod hindi lamang sa katawan, kundi sa kanyang diwa. 18 ng buwan ng Mayo noon, mainit ang hapon at mas matagal ang oras ng trabaho dahil nagkukulang na sila ng tauhan. Napilitang tumulong si Elias sa paglipat ng abono malapit sa lumang taniman sa dulong bahagi ng hasyenda. Isang lugar na hindi na inaabot ng mga bagong traktora o trabahador. Habang tinutulak ang kariton, naramdaman niyang kakaiba ang paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang damuhan ay tila mas mataas kaysa dati. Ang araw ay malapit ng lumubog. Mabilis ang mga aninong gumagapang sa lupa. Pagdating niya sa dulo ng taniman, habang isinasali ng sako mula sa kariton papunta sa tambakan, isang mahinang ungol ang sumabog sa katahimikan. Napahinto siya. Hindi iyon tunog ng hayop. Hindi rin iyon ihip ng hangin. Isa iyong tinig, mahina, ubu-ubong boses na halos walang lakas. Nilakasan ni Elias ang pakiramdam at lumakad papunta sa direksyon ng pinanggalingan. At doon niya ito nakita. Sa likod ng mga damong lampas tuhod, sa mismong gilid ng kinakalawang na fence wire, may nakataling babae. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang babae ay tila kalansay na lamang. Payat, maputla, sugatan at halos wala ng malay. Ang mga kamay nito ay nakapulupot sa wire, tila ginawang posas ng kalawangin nitong kalikuan. Ang kanyang mga paa ay may putik at hiwa-hiwa ng damo. May bahid ng dugo sa laylayan ng damit at ang kanyang buhok ay dikit-dikit na parang hindi naliligo sa mahabang panahon. Napaluhod si Elias. Miss, naririnig mo ba ako?" Walang sagot. Ang babae ay nakapikit, nanginginig ang labi. Agad siyang bumalik sa kariton. Kinuha ang kalawangin niyang itak at bumalik sa bakod. Maingat pero mabilis niyang pinutol ang wire na nakatali sa mga kamay ng babae. Sumayad sa balat niya ang gaspang ng talawang. Amoy metal, dugo at putik ang paligid. "Sandali lang, ililigtas kita," bulong niya. Habang binubuhat ang babae, halos wala itong timbang, parang isang tuyong katawan na lamang. Inilatag niya ito sa loob ng kariton at tinakpan ng kumot na ginagamit sa sako. Habang binabaybay niya pabalik ang madamong daan, paulit-ulit ang isang tanong sa isipan niya. Sino siya? At siya ba si Rosa? Pagdating sa barangay health outpost, nagtaka ang mga tao. "May babae sa kariton? Galing saan yan?" tanong agad ng isang health worker. "Sa pastulan,
Nakatali siya ron. Parang matagal nang walang nag-aalaga, sagot ni Elias. Halos humihingal. Agad siyang pinapasok sa klinika. Nagsidatingan ang mga taga-barangay, mga nurse at isang pulis. Sinuri ang katawan ng babae, nilinisan ng sugat, binigyan ng swero. Ngunit kahit anong gawin, hindi ito nagigising ng tuluyan. Nang buksan ito ang mga mata, wala itong sinasabi. Parang walang laman, walang reaksyon, walang pangalan. Miss, anong pangalan mo? May kilala ka ba dito? Anong ng nurse habang nilalapatan ito ng gamot? Walang sagot. Nakatitig lang ito sa kawalan. Hawak ang kanyang pulsuhan. Tila inaalala ang pagkakatali. Lumapit ang kapitan ng barangay kay Elias. Anak, paano mo siya natagpuan? At ano ang ginagawa mo roon sa lugar na yon? Duktong ng isang pulis. Kinabahan si Elias pero hindi siya umatras. May narinig akong iyak dati, ilang gabi na po, kaya sinundan ko. Tapos nakita ko na lang siya ron, nakatali sa wire. Hindi ko po siya kilala, pero alam ko ping matagal na siyang nakakulong ron. Lalong lumalim ang mga mata ng kapitan. Wala kaming record ng nawawalang babae sa mga kalapit na lugar, wala ring naghanap. At kung galing yan sa loob ng hasyenda, baka hindi lang basta aksidente yan. Ang isang matandang nurse ay lumapit at bumulong kay Elias habang inaayos ang gamit. Ilang taon na ako rito, anak. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Parang hindi lang ito pisikal na trauma. Parang tinanggalan siya ng pagkatao. Hindi na nakasagot si Elias. Umupo siya sa gilid ng silid. Sa kanyang mga palad ay naiwan ang mantsa ng dugo ng babae. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na naglalaro ang tanong, siya ba si Rosa? Pagkalipas ng isang oras, pinapirma siya sa report. Ikaw ang nakakita, kailangan naming isama ang pangalan mo sa dokumento, sabi ng isang nurse. Sinulat niya ang buong pangalan niya sa form, Elias N. Bautista. Habang naglalakad pa uwi, dala ang bigat ng kaganapan, bumalik sa isip niya ang mga salita sa notebook. Baka hindi na ako matawag sa pangalan ko. Pero sana tandaan mong tao ako. Kinilabutan siya. Parehong linya, parehong pahiwatig. Nang sumulyap siya sa bandang ulunan ng bundok, sa direksyon ng pastulan, nakita niyang muling bumubuo ng ulap ang gabi, parang pinapakita sa kanya na hindi pa tapos ang kwento. Hinabukasan, pumunta siya sa barangay upang alamin ang pangalan ng babae. Ngunit may bumungad sa kanyang ulat. Walang birth certificate, walang identification, walang sapantaha kung sino ang babae. Hindi ito makausap. At nang pinakita niya ang sketch ni Rosa sa notebook, walang makapagsabi kung magkatulad ba sila. Mas lalo siyang nalito. Ngunit ang alam niya, nang tumingin siya sa mukha ng babaeng nakatali sa fence wire, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi lang takot, hindi lang awa, may kilabot. Isang uri ng kaba na tila hindi lang sa laman, kundi sa mismong kaluluwa, na para bang sa kanyang pagtitig sa mukha ng babae ay may bahagi ng kanyang sarili na gustong umatras. Para bang may isang nilalang na matagal nang itinago at na yung natagpuan ay hindi na muling pakakawalan ng mundo sa katotohanang dala nito. Pagkalipas ng 2 araw, pansamantalang dinala si Elias sa barangay hall para pirmahan muli ang affidavit na nagsasaad na siya ang nakakita sa babae sa lumang pastulan. Doon niya muling nakaharap si Kapitan Torres, isang lalaking nasa huling bahagi na ng 50, seryoso at bihirang ngumiti. Elias, wika ng kapitan habang pinapakita ang bagong papel. Kailangan lang namin ng follow-up na pirma mo. Ipasa na kasi to sa munisipyo. Sabi ng pulisya, wala pa ring impormasyon kung sino talaga ang babae, pati fingerprints wala sa record. Wala po bang lumalapit? Kahit kamag-anak? Tanong ni Elias habang sinusudya pa ng papel. Wala, tugon ng kapitan. At kung tutuusin, parang ayaw rin niyang makilala. Tahimik lang, hindi makapagsalian ng matino, hindi rin tumutugon kapag tinatanong. Laging nakatitig lang sa isang sulok. Pagkatapos pumirma, dumiretso si Elias sa outpost kung saan inalagaan pansamantala ang babae. Hindi siya mangali sa isipin. Ano kaya ang mangyayari kung hindi niya ito nakita? Paano kung pinabayaan na lang niya? At higit sa lahat, bakit tila siya lang ang pinili ng pagkakataon para malaman ang lihim? Sa loob ng maliit na silid, nakaupo sa gilid ng kama ang babae. Payat pa rin ito, pero muling nagsimulang tumubo ang kulay sa kanyang pisngi. Nakasalubong ni Elias ang isang nurse habang papasok.
Maayos naman ang vital signs niya, pero ayaw pa rin magsalita, bulong ng nurse. Minsan, umiiyak siya sa gabi. Sinasabi niyang hindi ako hayop paulit-ulit. Tapos biglang titigil at tititig lang sa dingding. Lumapit si Elias sa kama. "Kamusta ka na?" tanong niya, bagaman alam niyang wala siyang inaasahang sagot. Kumingi ng babae sa kanya, mata sa mata, at doon muling bumalik ang kaba sa dibdib niya. May bigat sa tingin nito, hindi galit, hindi rin lungkot, pero para bang may baong tanong o lihim. "Ikaw ang tumulong sa akin," bulong ng babae. Mahina, halos hindi marinig, pero malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Nagsalita ka," tumango ito, "salamat." Ngunit nang tanungin niya kung ano ang pangalan nito, muling naging tahimik ang babae. Pinikit ang mga mata at humawak sa kanyang pulsuhan, kung saan dati siya nakakadena. "Hindi ko maalala. Parang maraming pangalan sa ulo ko, pero wala akong makuha," sabi nito halos bulong pa rin. Sa mga susunod na araw, kinailangan na ring mailipat ang babae sa lokal na shelter. Wala na ring sapat na espasyo sa health outpost. Wala ring pondo ang barangay para sa pangmatagalang gamutan. Pero walang gustong umako ng responsibilidad. Kaya nang tanungin si Elias kung maaari bang siya ang temporaryong tagapagbantay, pansamantala lang habang naghahanap ng mas maayos na pagamutan, pumayag siya. "Sa akin na lang muna po siya, Kap. May kaunting espasyo po sa barong-barong ko. Aalagaan ko po siya," tugon ni Elias. Napakamot si Kapitan Torres. "Hindi ito biro, Elias. Hindi lang ito basta kalinga. Kung may mangyari sa kanya, tako pong bahala, hindi ko siya pababayaan." At ganun nga ang nangyari. Sa maliit na barong-barong ni Elias, na noon ay tanging tahanan ng lumang banig at kahon ng lumang damit, ay unti-unting lumitaw ang presensya ng isang buhay na nakalimutan ng mundo. Pinangalanan niya itong Lina, pansamantala. Dahil ayon sa babae, yun lang daw ang tunog na bumabalik sa kanyang isipan. "Lina, parang linyang naputol," biro ni Elias isang gabi habang pinapainit ang sabaw ng munggo. "Pero hindi bale. Aayusin natin ulit ang linya, aayusin natin ang buhay mo." Ay tahimik pa rin sa karamihan ng oras. Ngunit unti-unting lumalambot ang kanyang mga kilos. Kapag inaalok siya ng pagkain, marahan na niyang tinatanggap. Tuwing gabi, nauupo siya sa sulok, nagsusulat sa isang bagong notebook na binili ni Elias para sa kanya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga gabi pa rin na nagigising si Elias sa mahihinang ungol. Isang gabi, bigla siyang nagising sa ingay ng pagkabasag ng baso. Paglabas niya ng barong-barong, nakita niya si Lina. Nakatayo sa labas, walang sapin sa paa, nakatingin sa direksyon ng abandonadong pastulan. "Lina, anong ginagawa mo riyan?" tanong ni Elias habang lumalapit. Ngunit hindi sumagot ang babae. Nakatingin lang, tila may tinatanaw o may kinakausap. Nang lapitan niya ito at hawakan sa balikat, napalingon ito. "May tinig, tinatawag ako roon." "Walang tao roon, Lina. Wala na tayong dapat balikan roon." "Uy, may naiwan," sabi niya. "Hindi ako buo. May bahagi pa sa akin na naroroon." Bumalik silang dalawa sa loob, ngunit hindi na nakatulog si Elias ng gabing iyon. Kinabukasan, may dumating na opisyal mula sa munisipyo. May ginagawang inventory ang mga barangay sa kanilang lugar para sa lahat ng kaso ng hindi dokumentadong residente. "Siya yung babae? Wala kaming record niyan," tanong ng opisyal habang sinusuri ang mga papel. "Wala po siyang ID, wala rin pong dokumento, pero may sulat po siya, baka pwedeng gamitin," sagot ni Elias. Kinuha ng opisyal ang sulat ni Rosa at nang makita ang sketch ng bakod at poste, napakunot ang noo. "Hindi ba't ito yung bahagi ng hasyenda na dating pag-aari ng kumpanyang Bio Vitalis?" tanong ng opisyal. Tumango si Elias. May koneksyon po siya roon. "Kailangan pong siyasatin." Pag-alis ng opisyal, bumalik siya kay Lina at ipinakita ang larawan ni Rosa sa notebook. "Ikaw ba ito?" Tiningnan ni Lina ang larawan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi ko alam, pero parang ako. Parang ako, noon." At doon na pagtanto ni Elias,
Kahit hindi pa bumabalik ang buong alaala, kahit hindi pa rin matukoy ng mga opisina kung sino siya, at kahit sa papel ay isa lang siyang unknown female, para kay Elias, hindi siya wala. Hindi siya hayop, hindi siya multo, isa siyang tao. At ngayon, may pangalan na siyang sinimulang buuin muli, hindi sa papel, kundi sa puso ng kaisa-isang taong naniwala na siya ay dapat iligtas. Sa paglipas ng mga linggo, tila unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin sa paligid ng buhay ni Elias. Kung dati ay paulit-ulit lang ang araw niya sa pagbubuhat ng sako at pakikipagtalo sa mga trabahador, ngayon ay mas madalas na siyang nakikitang may kasamang babae sa gilid ng kanyang barong-barong. Isang tahimik, mapagmasid at palaging may malamlam na mga mata. Si Lina, na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung sino talaga, ay naging parte na ng kanyang araw-araw. Pinilit ni Elias na gawing normal ang paligid para sa kanya. Bumibili siya ng maliliit na gamit mula sa talipapa, suklay, sabong may bango at lumang damit mula sa ukay-ukay. Minsan, dinadala niya ito sa bukid, pinapasyal habang ang araw ay hindi pa masyadong matindi. Ngunit sa likod ng katahimikan ni Lina, unti-unti rin niyang napapansin ang mga kakaibang bagay na nagsimulang bumalot sa paligid. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elias sa labas ng barong-barong, tahimik niyang pinapanon si Lina sa loob habang binubuklat nito ang kanyang notebook. Sa may lamesita ay may sinding kandila dahil sira ang ilaw sa kanilang bombilya. Ngunit sa pag-uusisa ni Elias, napansin niyang may mali, may kulang. Walang anino si Lina. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi siya agad kumilos. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, malinaw ang anino ng mga bagay. Ang kahon, ang silya, pati ang sariling anino niya sa lupa. Pero si Lina? Wala. Kahit habang gumagalaw, kahit anong anggulo ng ilaw, wala ni isang bakas. Napalunok siya ng laway at pilit na pinanatag ang sarili. Pagod lang ako, bulong niya. Baka mali lang ang tingin ko, ngunit sa mga sumunod na gabi, hindi na ito naging ilusyon. Sa tuwing lilipat sila ng ilaw, sa tuwing duduaw siya sa siwang ng bintana, sa tuwing naiilawan si Lina, hindi siya nagkakaroon ng anino. Isang araw, habang tinutulungan niya si Lina na maglinis ng paligid, nagtaka ang isang batang trabahador na sumaglit sa tapat ng bahay nila. "Kuya Elias, bakit parang hindi naiilawan yung babae sa tabi mo?" Napalingon si Elias pero wala siyang naisagot. Umiling siya at pinatawa ang bata pero sa kanyang loob ay may bumabagabag na. Minsan sa gabi, habang sila'y sabay na kumakain, tinanong niya ito, "Lina, napapansin mo ba na wala kang anino?" Saglit na tumigil si Lina sa pagsubo ng sabaw. Tumingin siya sa kanya. "Matagal na," sabi nito. "Matagal na akong walang anino. Bakit?" "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero pakiramdam ko, parte yun ng kinuha sa akin. Parang kahit bumalik man ako sa mundong ito, hindi na ako buo." Tumahimik si Elias. Pinigil niya ang pag-ikot ng kutsara sa loob ng tasa. Sa kanyang isipan ay bumabalik ang lahat ng detalye. Ang sulat sa notebook, ang sugatang katawan ni Lina, ang wire na ginamit upang igapo siya, at ngayon, ang kanyang nawawalang anino. Sa isa pang gabi, nagising si Elias sa mahina at paos na pagbulong. Lumabas siya ng silid at nakita si Lina na nakatayo sa labas, nakatalikod sa kanya. Nasa lilim ng buwan, malamig ang hangin, ngunit tila hindi siya giniginaw. Nakita niyang hawak ni Lina ang isang piraso ng wire, kalawangin, kupas at may natuyong dugo sa dulo. "Lina?" tawag niya. Lumingon si Lina. Hindi siya nagulat, para bang inaasahan niyang tatawagin siya ni Elias. "Galing ito sa pastulan," bulong niya. "Nakita ko to sa ilalim ng papag natin. Doon din ako nakatali. Dito rin ako sinugatan." Lumapit si Elias at marahang inagaw ang wire. "Bakit hindi mo agad sinabi?" "Hindi ko rin alam kung paano," sagot niya. "Pero nararamdaman ko, unti-unting bumabalik ang talaala ko. Hindi buo, pero sapat para alam kong hindi na ako katulad ng dati." Sinimulan ni Elias na ipagbigay alam muli sa barangay ang mga kakaibang ikinikilos ni Lina. Ngunit sa tuwing sila'y pupunta sa outpost para sa check-up, normal ang lahat. Malinis ang blood test, malinaw ang ECG, maayos ang vitals.
Baka trauma lang talaga ang epekto, sabi ng nurse. Maraming biktima ng trauma ang nagkakaroon ng depersonalization. Parang pakiramdam nila ay hindi sila totoo. Minsan, nawawala pa ang anino sa paningin nila. Psychological lang. Ngunit sa paningin ni Elias, hindi ito simpleng trauma. Hindi ito ilusyon. Hindi rin ito guni-guni. Sa isang gabi ng bagyo, habang nagkukubli sila sa loob ng barong-barong, biglang tumirik ang kandila. Bumuhos ang ulan, kumidlat, at sa isang saglit ng liwanag, nakita niyang si Lina ay nakatayo sa tapat ng pinto. Nakatingin sa salamin. Wala ako sa salamin, sabi ni Lina. Wala ako sa liwanag. Pero nararamdaman ko pa rin ang sugat. Buo pa rin siya. Lumapit si Elias at niyakap siya. Hindi mo kailangang maghanap ng anino. Bulong niya. Dahil ang totoong nawawala sa'yo, hindi makikita sa ilaw, kundi sa loob mo. At andito lang ako. Hahanapin natin yun. Kahit gaano pa katagal. At sa unang pagkakataon, gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Lina. Isang patak ng luha ang dahan-dahang bumaba sa kanyang pisngi. Walang salita, walang ingay. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng ulan, parang may isang bahagi ng sarili niyang anino ang muling bumalik. Kahit hindi pa ito nakikita sa mata ng iba. Ngunit alam ni Elias, kung may anino mang nawawala sa katawan ni Lina, may liwanag ding kailangang patuloy na dalhin upang ito'y muling bumalik. At sa bawat araw na lumilipas, habang si Lina ay unti-unting gumagalaw, sumasalubong sa araw at nagsusulat muli sa kanyang notebook, isang panibagong tanong ang bumubuo sa isip ni Elias. Kung ang katawan niya ay narito na, nasaan ang kaluluwang iniwan sa pastulan? Makalipas ang halos isang buwan mula nang mailigtas ni Elias si Lina sa kalunos-lunos na kalagayan sa bakuran ng pastulan, unti-unti na ring bumabalik ang kabuuan ng kanyang araw. Paghahatid ng abono, pag-aayos ng mga kagamitan sa bodega, at paminsang paglalako ng prutas sa palengke kapag walang pasada sa bukid. Pero kahit tila bumalik ang ritmo ng buhay, may isa pa ring bagay na hindi maalis sa kanyang paligid. Ang tahimik ngunit mabigat na presensya ng mga tanong na hindi pa rin nabibigyan ng sagot. Nang gabing bumuhos ang ulan, isang matandang babae sa barangay, si Lola Sion, ay lumapit kay Elias habang ito'y bumibili ng tinapay. Ikaw yung tumulong sa babaeng natagpuan sa pastulan, di ba? Usisa nito habang hawak ang kanyang baston. Opo, Lola, sagot ni Elias. Napailing si Lola Sion, sabay bulong. Huwag mong hayaang bumalik siya ron. Minsan, may mga kaluluwang kahit na'y nailigtas na, ay hindi pa rin lubusang nakakalis. Anong ibig niyong sabihin? May mga bahagi ng lupa na may bitag, hindi halata, pero buhay ang sugat na naiwan doon, ani Lola Sion, habang dahan-dahang lumafad palis. Hindi makaimik si Elias. Ipinagkibit balikat niya ito, pero sa gabing iyon, muling na nagunip si Lina. Hindi ito ang karaniwang panaginip. Sa gitna ng kanyang pagtulog, sumisigaw siya, umiiyak, humawak sa leeg, tila may humihigpit na tanikala ron. Hindi ako babalik, huwag niyo na akong dalhin ron. Paulit-ulit nitong isinisigaw habang pinipigilan ni Elias. Nandito ka na, Lina, wala ka na ron, pang-alo niya. Ngunit ang bangugot ay hindi rito natapos. Kinabukasan, isang malaking balita ang gumulat sa buong barangay. May mga hayop na nawawala sa kalapit na bukid. 2 kambing, 1 baka, at ilang manok. Ang mas nakakakilabot, ang mga natagpuang katawan ng hayop ay tila kinaladkad, may mga kalmot at animoy hindi tao ang gumawa. Nang bumalik si Elias mula sa taniman, pinara siya ng isang tanod sa barangay. Elias, may iniimbestigahan kami, baka may mapansin ka. Wika ng tanod na si Arturo. Baka raw may gumagala sa gabi o baka may taong hindi pa natin kilala ang gumagawa nito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga nakita raw na anino sa gabi palakad-lakad sa bakuran ng hasyenda, pero walang taong nahuhuli. At may ilan na nagtuturo sa inyo dahil kayo ang may kasama ngayong babae na walang kilalang kamag-anak. Namilog ang mata ni Elias. Hindi po yan totoo. Wala pong kinalaman si Lina.
Wala rin po siyang kakayahang lumabas sa gabi. Ako po ang kasama niya palagi. Hindi ka naming pinaghihinalaan, pero alam mo na, tao ang tao kapag walang paliwanag, may ituturo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elias. Nakaupo siya sa harap ng kanilang barong-barong habang si Lina ay nasa loob at binubuklat ang kanyang notebook. Sinubukan niyang isipin kung anong koneksyon mayroon sa pagitan ng panaginip ni Lina at sa mga nawawalang hayop. Bakit palaging bumabalik ang pastulan sa kanyang isipan? Bakit parang may humihila pa rin sa kanya roon? Habang pinagmumuni-munihan ito ni Elias, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan. At sa liwanag ng buwan, nakita niya si Lina sa loob ng silid, nakatayo at nakatingin sa kanyang sariling anino. Ngunit wala pa ring anino. "Lina," tawag ni Elias habang papasok sa silid. "Naririnig mo ba ako?" Tumingin si Lina sa kanya. "May tumatawag sa akin, Elias. Hindi ko alam kung panaginip lang. Pero naririnig ko siya gabi-gabi. Pareho ang boses, parehong mensahe. Unong sinasabi, bumalik ka. Hindi ka pa tapos, hindi pa bayad ang kaluluwa mo." Nanlamig si Elias. "Lina, wala kang utang. Wala kang kailangang balikan. Ligtas ka na." Umiling si Lina. "May bahaging naiwan sa akin sa bakod. Isang bahagi na hindi ko pa nahahanap." Kinabukasan, dumating ang isang grupo ng investigador mula sa bayan. May dala silang ulat na may nawawalang babae sa Karatig probinsya 3 taon na ang nakalipas. Halos kapareho ng deskripsyon ni Lina. Nagharap sila sa barangay. Ipinakita kay Lina ang larawan. Nang makita ito, walang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero pagdakay tinuro niya ang sarili. "Iyan ako, pero hindi rin ako," bulong niya. "Ang babaeng yan, siya ang pinadala roon. Ako na ang bumalik." Hindi alam ng mga opisyal kung ano ang isusulat sa report. May pagkilala, oo, ngunit walang katiyakan. At sa mata ng pamahalaan, si Lina ay isa pa ring John Doe. Walang legal na pangalan, walang papel, walang identity. Habang lumalalim ang gabi, muling naulit ang isang bangungot. Si Elias ay nagising sa malamig na pawis. Pagmulat niya, wala si Lina sa higaan. Tumakbo siya palabas. Sa gitna ng dilim, nakita niya si Lina, nakatayo sa labas ng pastulan, walang saplot sa paa, nakatingin sa bakod na pinagtalian sa kanya. "Lina!" sigaw niya. Lumingon ito. "Hindi ko maalala kung paano ko namatay," sabi niya. "Lina, buhay ka," sagot ni Elias. Nanginginig ang boses. "Hindi ako sigurado," sagot nito. "Pero kapag tinitingnan ko ang mukha ko sa salamin, parang hindi ako yan." Nang lumapit si Elias, hinawakan niya ang kamay ng babae. Malamig, matigas ang palad, para bang hindi dumadaloy ang dugo. "Baka hindi lahat ng nabuhay ay nakalaya," bulong ni Lina. "At baka hindi lahat ng nailigtas ay buo pa rin." At sa mga salitang iyon, natanto ni Elias na kahit ilang ulit pa siyang magsikap na buhayin muli ang babae sa kanyang piling, may bahagi pa rin ng pagkatao nito ang iniwang nakakadena sa poste ng kalawangin at kinakalawang na bakod. At sa katahimikan ng gabi, sa paitan ng ihip ng hangin at pagiyak ng mga kuliglig, narinig ni Elias ang tunog na ayaw na niyang muling marinig. Isang mahinang hitbi galing sa loob ng lupa. Hindi na nagpatuloy si Elias sa trabaho kinabukasan. Nagpaalam siya sa foreman na masama ang pakiramdam. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, sinadya niya ang matandang trabahador na minsang nakausap niya noon. Si Mang Delfin, dating mekaniko ng hasyenda na matagal nang umalis at naninirahan na lang sa liblib na bahagi ng baryo. May usap-usapan na may alam daw ito sa kasaysayan ng pastulan at ng kumpanyang dati ay konektado sa may-ari ng hasyenda. Pagdating niya sa barong-barong ni Mang Delfin, sinalubong siya ng alingasnas ng hangin at tunog ng mga tambol na tinangay ng hangin. Humawak siya sa palawangin na doorknob at marahang kumatok. "Sandali lang," sigaw ng boses mula sa loob. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang payat at puting uban na si Mang Delfin, nakasuot ng lumang sando at may batik ng grasa sa kamay. "Elias, di ba? Ikaw yung kargador sa bukid ng mga Gonzales?" bungad nito. "Opo, Mang Delfin. Pasensya na po kung istorbo, pero gusto ko lang po sanang itanong kung may alam po kayo sa kumpanyang BioVitalis." Saglit na napako ang titig ng matanda. Hindi agad nakasagot.
Tumingin ito sa paligid bago siya pinapasok. Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang yan. Bakit mo hinahanap? Tanong nito habang inaayos ang lumang bentilador. May natagpuan po akong babae. Siya po yung ginapos sa pastulan. Wala siyang pangalan, pero may sulat, may sketch, at may kahon ng gamot. Lahat may tatak ng BioVitalis. Mukhang bahagi po siya ng isang trial noon. Napaupo si Mang Delphine. Napabuntong hininga. Nangyari ngayon, mahigit 5 taon na ang nakalipas. Panimula niya. Dati akong tagapag-ayos ng generator sa likod ng hasyenda. Pinapasok ako sa isang pasilidad na hindi pinapasok ng iba. Nasa ilalim ng bodega, sa silong. May mga silid doon, parang ospital pero walang pangalan. Tahimik, palaging sarado. Pero minsan, nakita ko silang may dinadala. Babae, nakapiring, pinapasok sa isa sa mga silid. Mga ilang babae po, tanong ni Elias. Isa lang ang nakita ko, payat, bata pa, iyak ng iyak. Sinasabi niya raw, ayoko na, pero tinutulak pa rin siya papasok. Ang pangalan ng kumpanya raw ay BioVitalis Clinical Research, subunit daw ng Foreign Pharmaceutical Company. Ginagamit nila ang lupa ng hasyenda para sa mga hindi rehistradong pag-aaral. At ayon sa chismis noon, may mga volunteer daw na kinuha mula sa mga mahihirap na baryo. Kapalit ay scholarship o kabayaran sa ospital. Napapikit si Elias. Hindi na siya nagulat. Pero ang kumpirmasyon ay tila napakabigat pa ring lunukin. Bakit po walang investigasyon? Wala po bang mga nagtanong? Meron. Isang guro at isang paring dayuhan ang nagtangkang sumilip. Pero pagkalipas ng 1 linggo, biglang nawala ang kumpanya. Tinanggal ang pasilidad, pinatag ang bakuran, pinutol ang mga wire, sinunog ang mga silid, at mula noon, wala nang balita. Lumabas si Elias mula sa barong-barong ni Mang Delphine na parang may mabigat na bato sa dibdib. Ngunit dala niya ang pinakamahalagang piraso ng palaisipan, ang koneksyon ni Lina sa isang sistematikong pagtatago at pagkitil ng katotohanan. Kinagabihan, pinuntahan niya si Lina sa barong-barong. Nataupo ito, nakatalikod at nagsusulat sa anyang notebook. Lina, sabi ni Elias, may natuklasan ako tungkol sa BioVitalis. Lumingon si Lina. Tahimik ang mukha. Tila hindi gulat. Alam ko na rin, sabi niya. Kaninang madaling araw, nagising ako. Sa panaginip ko, nasa silid ako. Puting kisame, puting pader. May tao sa gilid ko. Sabi nila, eksperimento ka lang. Hindi mo kailangan ng pangalan. Kailangan lang namin ng resulta. Lina, hindi ka eksperimento. Tao ka. Hindi na ako sigurado, Elias. Sagot nito. May mga alaala akong parang sa iba. Hindi akin. May boses ako sa loob ng isip ko na nagsasabing, bakit siya ang nailigtas at hindi ako? Tila dalawa kaming umiiral sa iisang tatawan. Humawat si Elias sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong nangyari talaga, pero alam kong ikaw ay totoo at alam kong may karapatan kang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, sinadya nila ang lungsod para hanapin ang opisina ng Gonzales Foundation. Ang mga dating may-ari ng hasyenda, wala na ito. Sarado na ang pinto. Walang pangalan. Ang natagpuan lang nila ay isang lumang gwardiya na minsan nang nakakita ng mga papeles ng BioVitalis. Hindi na yan pinag-uusapan ngayon, ani ng matandang gwardiya. Pero kung may maglalakas loob, may mga archive siguro sa municipal records. Baka may lumang dokumento pa roon. Gamit ang kaunting nalikom ni Elias mula sa buwan ng sweldo, bumalik sila sa munisipyo at naghanap sa lumang records room. Doon nila nakita ang piraso ng katotohanan na matagal na nilang hinahanap. Isang medical trial certificate na may pangalan ng asyenda, pirma ni Don Ernesto Gonzales at isang listahan ng mga volunteer. At sa pinakailalim ng listahan, Rosa de la Peña. Edad diagnosed, mild depression, status ongoing monitoring. Si Rosa ako, bulong ni Lina. Pero hindi ko na ako. Doon sa liwanag ng katotohanan, nagdesisyon si Elias. Lalapit tayo sa media. May kilala akong dating estudyante ng journalism sa bayan. Isisiwalat natin to. Paano kung gumalik ang mga taong gumawa nito? Paano kung ako ang gusto nilang balikan? Hindi ka na nila kayang ikulong ulit, Lina.
Ngayon kasama mo na ako at hindi na ako titigil hanggat hindi na ibabalik ang boses na inalis nila sa'yo. At sa gitna ng tanghaling tapat, habang binabagtas nila ang daan pa uwi, alam nilang dalawa, ang bakod ay hindi na lamang hadlang ng katawan. Ito ay simbolo ng pananahimik na kailangang tibagin. Dahil minsan, ang totoong paglaya ay nagsisimula lang sa sandaling malaman mong may karapatan kang mag-inay. At si Lina na dating walang anino, ay ngayon may liwanag na sa paningin ni Elias. Isang liwanag na handang sumalubong sa pinakamadilim na lihim ng hasyenda. Mainit ang araw at sa kabila ng hangin mula sa bukid na unti-unting umiihip, parang hindi mapawi ang tensyon sa dibdib ni Elias habang binabaybay nila ni Lina ang daan papuntang Maynila. Sa isang lumang bus, hawak-hawak ni Elias ang envelope na naglalaman ng mga dokumento. Ang sulat ni Rosa, ang sketch ng wire fence, ang lumang sertipikasyon mula sa munisipyo, pati ang medical trial record na nakuha nila. Sa kabilang kamay niya, mahigpit ang hawak ni Lina. Tahimik pero determinado ang mga mata. Sigurado ka bang gusto mong harapin ang taong nasa likod nito? Tanong ni Elias habang nakatingin sa bintana. Tumango si Lina. Kahit wala pa akong buo ang alaala, alam kong may kailangang managot, hindi lang para sa akin. Para sa mga tulad kong hindi na nabigyan ng pagkakataong lumaban. Sa lungsod ay hindi naging madali ang paghahanap kay Don Ernesto Gonzales, ang dating may-ari ng hasyenda at ang pirma sa likod ng lahat ng dokumento. Makalipas ang halos isang araw ng pagtatanong-tanong at pag-antay sa mga lobby ng opisina, nalaman nilang ito'y naninirahan na sa isang pribadong compound sa Quezon City. Retirado, halos hindi na lumalabas at may bantay na seguridad. Hindi kayo pwedeng pumasok kung walang appointment. Wika ng gwardiya nang una silang humarap. Sabihin niyo na lang po na tungkol ito sa Bio Vitalis, sagot ni Elias habang inaabot ang envelope. Sabihin niyo po na may gustong bumalik sa kanya ang mga alaala ng pastulan. Makalipas ang halos 30 minuto ng pag-aantay sa ilalim ng matinding init ng araw, bumalik ang gwardiya. Sabi niya, bigyan niyo siya ng 5 minuto. Ipinagkibit-balikat lang ni Elias ang init. Basta't magtagumpay lang sila ngayong araw, hindi na mahalaga ang pagod. Sa loob ng bahay, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa centralized air conditioning. Ang loob ay punong-puno ng mamahaling muebles at mga retrato ng pamilya. Pero sa gitna ng silid ay naroon ang isang matandang lalaki, maputla, naka-wheelchair at may makakapal na salamin. Sa harap niya ay isang baso ng gatas at isang digital tablet. Don Ernesto, wika ni Elias, kami po ang mga taong may kaugnayan sa pastulan sa inyong dating hasyenda. Ito po ang babae na natagpuan doon. Tumingin si Don Ernesto kay Lina. Tila maagal niya itong tinitigan. Napakunot ang noo niya at sandaling tumango. Bio Vitalis? Akala ko'y nilibing na yan kasama ng mga papel. Hindi po kami pumunta rito para magbanta, ani Elias. Pero may karapatan po si Lina na malaman ang katotohanan. Bakit po siya pinili? Bakit po siya ikinulong at ginawa ng eksperimento? Napabuntong hininga si Don Ernesto. Hindi ako ang may ideya ng trial. Partnership lang yon. May foreign investors. Gustong gamitin ang mga lupa namin para sa clinical trials. Nandoon ako para sa lupa. Sila ang nagdala ng doktor, ng research team, ng mga pasyente. Pero pumirma kayo, dagdag ni Elias. Nasa ilalim ng papel ang pangalan nyo. Kayo ang nagbigay ng pahintulot. Hindi ko na binasa lahat, negosyo lang. Akala ko simpleng testing ng gamot. Sakit sa utak, depression, anxiety. Gusto raw nilang maghanap ng lunas. Ang sabi, may consent ang bawat volunteer. Hindi po yun totoo, sabat ni Lina. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok, pinangakuan ako ng scholarship. Sabi nila 3 days lang, tapos pwede na akong umalis. Pero hindi na ako nakalabas. Tumingin si Don Ernesto kay Lina. Medyo nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw yung babae sa silid 12. Bakit niyo ko hinayang manatili roon ng ganong katagal? Wala na ako nang mangyari yon. Lumipad na ako pa Amerika nang lumabas ang resulta na may.
Komplikasyon. Sinabi ng mga kasamahan ko na may isa raw sa inyo ang nagkaroon ng psychotic break. Hindi ko alam na isinara nila ang lugar o na may naiwan. Hindi ko alam. Hindi sapat ang hindi ko alam, Don Ernesto. Mariing sabi ni Elias. Buhay ang sinira ng proyekto ninyo. At hanggang ngayon, walang hustisya. Tahimik ang silid. Wala ni isang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Sa labas, naririnig ang busina ng sasakyan at halakhakan ng mga batang naglalaro sa kalye. Tila taliwas sa bigat ng sagutan sa loob ng mansyon. Anong gusto niyong mangyari? Tanong ni Don Ernesto, malamig ang tinig. Una, gusto naming may record ang media ng kasong ito. Tugon ni Elias. May kilala akong mamamahayag sa dyaryo sa bayan. Gusto naming isiwalat ang bio vitalis, ang mga papeles at ang pagkukulang ng inyong pirma. Pangalawa, dagdag ni Lina, gusto kong makilala bilang tao. Hindi bilang numero, hindi bilang eksperimento. Kung hindi nyo kayang panagutan, kahit pangalan ko lang ang ibalik nyo. Tahimik na tumango si Don Ernesto. Bibigyan ko kayo ng opisyal na sulat. Lalagda ako. Sa araw na ito, ilalagay ko sa affidavit na si Rosa de la Peña ay voluntaryo sa proyekto at hindi na natagpuan ng kumpanya matapos ang ilang komplikasyon. Isasama ko ang paghingi ng paumanhin. Pero sana, tapusin natin ito dito. Tumango si Elias. Hindi po para sa pera ito. Para ito sa lahat ng nilamon ng katahimikan. Para sa mga taong biktima rin. Pagkalabas nila ng compound, huminga ng malalim si Lina. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi pa, sagot ni Elias. Pero ngayon, nasa papel na ang katotohanan. At pag nailathala na ito, hindi na nila pwedeng itago. Sa mga sumunod na araw, inilathala ng isang lokal na daryo ang kwento ng dating clinical experiment sa Nueva Ecija. Maraming komentaristang nagalit, maraming netizens ang nagtanong, ilang Rosa pa kaya ang nawala at hindi na nahanap? Hindi nagtagal, nakatanggap si Elias ng tawag mula sa isang human rights group na nagsabing handa silang tumulong kay Lina para sa legal na pagkilala at therapy. Kung gusto niya, pwede na naming iproseso ang change of identity at psychological rehabilitation. Hindi lang para mawala ang trauma, kundi para mabigyan siya ng bagong simula. Sa gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa harap ng barong-barong, pinagmamasdan nila ang mga bituin. Lina, handa ka na ba sa bagong pangalan? Tanong ni Elias. Tumingala siya at ngumiti. Hindi ko na kailangang baguhin kung sino ako, pero gusto kong piliin kung sino na ako ngayon. Anong pangalan ang gusto mong itawag sa'yo? Rosa pa rin, sagot niya. Pero hindi na yung Rosa na kinulong. Ako na yung Rosa na lumaya. At sa sagot niyang iyon, alam ni Elias na sa wakas, ang ulos ng katotohanan ay nagsimula ng bumutas sa makapal na pader ng katahimikan. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mailathala sa dyaryo ang kwento ni Rosa de la Peña at ang mga hagimbal-gimbal na nangyari sa lumang hasyenda, unti-unti nang nagbabago ang ikot ng mundo sa paligid ni Elias. Kung dati ay pinandidirihan at pinagchichisimisan siya sa barangay dahil sa misteryosong babaeng inalagaan niya, ngayon ay marami na ang lumalapit sa kanya. May bumabati, may nagbibigay ng pagkain, at may ilang kapitbahay na tahimik na humihingi ng tawad sa dating paghusga. Elias, wag mong sasabihin kay Rosa na ako ang nagsabing baka siya'y hindi tao nun ha. Pabulong ng isang alis sa tindahan. Ang hirap lang kasi paniwalaan nung una. Ngumiti lang si Elias. Pero hindi na siya nagtanim ng sama ng loob. Sa dami ng pinagdaanan niya at ni Rosa, ang bagay na hindi niya nakayang pag-aksayahan pa ng panahon ay ang galit. Sa halip, inisip niya kung paano sila mapakapagsimula ng bagong pahina, isang buhay na hindi binubuo ng tanikala ng nakaraan, kundi ng maliliit na hakbang ng paghilom. Si Rosa ay kasalukuyang naninirahan sa isang women's rehabilitation center sa lungsod, pinangasiwaan ng isang NGO na tumutok sa mga biktima ng human experimentation at trauma. Hindi ito ospital na parang kulungan. Isa itong malawak na bahay na may hardin, may mga guro, therapist at mga kapwa kababaihan na dumaan sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso. Dito, natutunan ni Rosa na hindi niya kailangang maging buo upang kilalanin ang sarili. Ang pagkasira ng kanyang alaala ay hindi hadlang upang muli siyang maging tao. Minsan parang panaginip pa rin lahat,
sabi ni Rosa habang kinakausap si Elias sa ilalim ng lilim ng puno ng kalamansi sa compound ng rehabilitation center. Parang hindi ako si Rosa, pero sa tuwing nakikita kita, bumabalik ang lakas ng loob ko. Na kahit hindi ko pa alam lahat, may taong naniwala sa akin. Tumingin si Elias sa kanya, marahang ngumiti. Hindi mo kailangang ibalik lahat ng alaala, Rosa. Ang mahalaga, alam mong may halaga ka at hindi na yon matutumbasan ng kahit anong eksperimento. Sa loob ng 3 buwan ng therapy, unti-unti nang natutong magsalita si Rosa nang walang pag-aalinlangan. Nakikisalamuha na rin siya sa ibang kababaihan, tumutulong sa gawaing bahay at nagsusulat sa notebook hindi na para alalahanin ang sakit, kundi para mailarawan ang mga panaginip niya. Mga panaginip na ngayon ay hindi na bangungot kundi mga simpleng bagay tulad ng paglalakad sa tabing dagat, pagbili ng mangga sa kanto at pagkakaroon ng isang tahanan na tunay niyang pag-aari. Isang araw, muling bumalik si Elias sa Samar. Dala ang perang naipon niya mula sa bagong trabaho bilang assistant sa isang lokal na logistics company. Kasama ng kanyang inang si Aling Maria, binuo nila ang dati nilang pangarap, isang maliit na tindahan sa tapat ng kanilang bahay. "Nay, hindi ko akalaing mangyayari pa rin to," ani Elias, habang pinapako ang karatulang tindahan ni Elias para kay nanay sa harap ng sari-sari store. "Anak, hindi lang pangarap mo ang natupad. Ang puso mo rin, mukhang natagpuan mo na kung sino ang gusto mong tulungan habang buhay." Habang abala sa pag-aayos ng mga kalakal, muling lumapit sa kanya ang isang staff ng NGO na umalalay kay Rosa. "Elias," wika ng babae habang bitbit ang isang sobre. Pinadala to ni Rosa. Hindi raw niya kayang sabihin ng harapan, pero gusto niyang malaman mo. Binuksan ni Elias ang liham. Magulo pa rin ang sulat kamay ni Rosa, pero malinaw ang damdamin sa bawat letra. "Mahal kong Elias, maraming salamat. Dahil sa'yo, nakita kong hindi lang ako bahagi ng eksperimento. Isa akong tao, may pangalan, may boses, at higit sa lahat, may pag-asa. Balang araw, gusto kong makapagsimula rin ng ganitong maliit na tindahan. Hindi ko pa alam kung saan o kailan, pero alam kong magiging posible iyon. Dahil pinaniwala mo ako sa mga bagay na dati hindi ko makayang pangarapin. Hindi pa tapos ang laban ko, pero ngayong hindi na ako nag-iisa, alam kong makakarating ako sa dulo. Muli, salamat sa iyo. Ang kwento ko ay hindi na lihim, at ako ay hindi na nakakulong." "Rosa," napangiti si Elias. Hindi ito ngiting nakukuha sa material na bagay. Isa itong ngiti ng taong nakakaalam na kahit gaano kahirap ang dinaanan, may saysay ito, na may dahilan kung bakit siyang dinala ng kapalaran sa pastulang iyon at kung bakit sa dinami-dami ng kargador, siya ang nakarinig sa iyak ni Rosa. Sa mga sumunod na linggo, dumalong si Rosa sa Samar kasama ang isang staff mula sa rehabilitation center. Tahimik pa rin siya, ngunit mas matatag na ang kanyang tindig. Umupong siya sa harap ng tindahan, nagkape kasama si Aling Maria at nakipagkwentuhan sa mga batang dumaraan. "Dito ko gustong magsimula muli," ani Rosa. Tahimik, totoo at may amoy ng tinapay tuwing umaga. "Bukas ang lugar na to para sa iyo, Rosa," sagot ni Elias. "Hindi man agad, pero kapag handa ka na, may pwesto ka rito." Nang bumalik siya sa lungsod, iniwan niya kay Elias ang isang piraso ng papel, isang simpleng guhit ng isang bakod na tinubuan na ng mga ligaw na bulaklak. Sa ilalim nito ay nakasulat, "Ang bakod ay hindi nakulungan." Isa na itong paalala na ang mga sugat, kapag tinanggap, ay pwedeng tumubo ng bulaklak. At mula noon, tuwing mag-iisang taon simula ng araw na iyon, tuwing buwan ng Mayo, bumabalik si Rosa sa lugar kung saan siya unang natagpuan, hindi na para muling balikan ang sakit, kundi para mag-alay ng panalangin sa ilalim ng punong mangga sa lumang pastulan, para sa mga hindi nangalabas at para sa mga kaluluwang patuloy na humahanap ng liwanag. At si Elias, na dating kargador sa isang bukid na walang pangalan, ay ngayon ay isang tao na hindi lang nagbuhat ng sako, kundi ng isang istorya. Isang istoryang pinili niyang dalhin, hindi bilang pabigat, kundi bilang alaala na minsan, ang pagtugon sa isang sigaw ng tulong
kahit pa ito'y mula sa katahimikan, ay kayang magligtas ng isang buong kaluluwa. Makalipas ang 1 taon mula nang tuluyang maisapubliko ang kaso ni Rosa at maisiwalat ang lihim ng hasyenda, tahimik na muli ang barangay sa Nueva Ecija. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ay naroon pa rin ang isang lugar na hindi makakalimutan ni Elias, ang abandonadong pastulan. Dati itong puno ng damo, kinakalawang na wire fence at mga bakas ng sakit at lihim. Pero ngayon ay ibang-iba na ang tanawin. Nagbago na ang lupa, sabi ni Elias habang kausap si Mando, ang dating kasamahan sa bukid na yun ay katuwang na niya sa bagong proyektong sinimulan. Oo nga, tugon ni Mando habang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi ko akalaing itong lugar na to na dati ay tinatakutan natin ay magiging hardin ngayon. Isang maliit ngunit maaliwalas na hardin ng ligaw na bulaklak ang itinayo ni na Elias at Rosa sa mismong lugar kung saan siya unang natagpuan. Sa gitna nipo ay isang simpleng bato na may nakaukit para sa mga nawawala at sa mga muling natagpuan, Rosa at Elias. Ito ang naging paalala sa lahat ng dumaang sugatan at sa mga naligtas sa kadiliman. Araw-araw, may mga batang pumupunta roon, nangongolekta ng bulaklak, naglalaro sa tabi ng matandang puno ng mangga. Walang bakas ng dating trahedya. Ang mga wire fence ay tinanggal at inawang art installation sa gilid ng hardin. Paalalang ng nakaraan, ngunit hindi na kadenang nakakulong. Minsan sa isang linggo, bumibisita si Rosa. Nakasuot ng payak na bestida, dala ang notebook na puno ng bagong tula at guhit. Mas makulay na ang kanyang sining ngayon, hindi na lang kulay itim o abo, kundi mga dilaw, luntian, bughaw. Kasama niya ngayon ang ilang miyembro ng NGO upang magturo ng sining sa kabataan ng barangay. Naaalala ko pa rin, Elias, sabi niya habang hawak ang lumang sketch ng wire fence. Pero hindi na ako natatakot. Parang naging kaibigan ko na ang anino ng nakaraan ko. Hindi mo kailangang kalimutan, tugon ni Elias. Ang mahalaga, hindi mo na hinahayaan na kontrolin ka nito. Sa loob ng sari-sari store na itinayo ni Elias, masigla na rin ang takbo ng negosyo. May maliit na coffee corner sa gilid kung saan naghahain sila ng kape at nilagang saging. Ang tindahan ay naging tambayan ng mga residente. Doon sila nagkukwentuhan, nagtatawanan at paminsan-minsan ay binabalikan ang istorya ng babaeng niligtas sa bakod. Hindi na siya multo sa barangay, biro ng isang ale. Ngayon, si Ate Rosa na ang nag-aayos ng community art wall sa covered court. Dati nga, ayaw pa siyang tingnan ng mga bata, dagdag ng isa. Ngayon, siya na ang pinapanood habang nagpipinta. Isang araw, dumating si Lina o Rosa sa bagong buhay niya, bitbit ang isang maliit na pakete. Iniabot niya ito kay Elias habang sila'y nakaupo sa ilalim ng calamansi tree sa likod ng tindahan. Para sa iyo to, sabi niya. Pagbukas ni Elias, nakita niya ang isang simpleng kwintas na gawa sa pinatuyong wire fence, tinirintas kasama ng manipis na abaka. Sa gitna ng pendant ay nakaukit ang salitang salamat. Ginawa ko yan sa workshop namin, paliwanag ni Rosa, mula sa mga natirang piraso ng bakod na ginapos sa akin dati. Hindi para alalahanin ang sakit, kundi para patunay na kaya nating gawing maganda ang mga bagay na minsang subira sa atin. Napangiti si Elias. Alam mo, kung may araw man akong hindi malilimutan, yun yung araw na narinig ko yung iyak mo sa pastulan. Sa dami ng pwede kong hindi pansinin noon, pero pinili kong hanapin ka. Minsan, isang maliit na aksyon lang ang kailangan para mabuhay muli ang isang kaluluwa. Sagot ni Rosa. At kung hindi mo yon ginawa, baka hanggang ngayon, nasa bakod pa rin ako. Hindi lang sa katawan, kundi sa isip. Tuwing gabi, kapag tapos na ang gawain sa tindahan, umaakyat si Elias sa itaas kung saan naroroon ang kanyang lumang notebook. Binubuklat pa rin niya ito. Nandoon pa rin ang mga orihinal na sulat ni Rosa, ang sketch ng poste at ang sulat kamay na puno ng pakiusap. Pero ngayon, katabi na nito ang mga bagong pahina, tula ng pasasalamat, drawing ng mga bulaklak, at mga larawan nila ni Rosa kasama ang mga batang natutong maniwala na ang dating lugar ng multo ay isa na ngayong lugar ng pag-asa.
Isang araw, sa huling buwan ng tag-init, may lumapit na babae mula sa ibang bayan. May hawak siyang lumang larawan. Pinakita niya ito sa barangay. May babae raw kasing minsang natagpuan dito. Ito po ba siya? Tanong niya. At doon, sa unang pagkakataon, muling nakita ni Rosa ang kapatid na matagal nang nawawala. Hindi nila agad nagyakapan, pareho silang tulala. Pero sa unang luha, sa unang haplos ng kamay, bumalik ang alaala na matagal nang nakalimot. Ikaw si Rosa, bulong ng babae. Ikaw ang kapatid kong hindi ko nahanap sa ospital. Matagal akong nawala, sagot ni Rosa. Pero may tumulong sa akin para makita ko ulit ang sarili ko. Nagkaroon ng simpleng salo-salo kinagabihan. Hindi engrande, may kape, may tinapay, may halakhakan. At sa gitna ng lahat, si Elias tahimik lang sa sulok, pinagmamasdan ang daloy ng mamasandali. Sa bandang huli ng gabi, habang papatayan na ang ilaw ng tindahan, muling bumalik si Elias sa hardin ng pastulan. May hawak siyang maliit na lampara. Lumuhod siya sa harap ng batong may ukit. Salamat, bulong niya. Hindi lang sa natulungan kita, kundi sa tinulungan mo rin akong mahanap kung sino ako. At sa liwanag ng lampara, tumambad ang damo sa paligid. Mas luntian, mas buhay. Sa hangin, parang may pabulong na mensahe. Hindi na iyak, kundi isang payapang tinig. Ako ay natagpuan. At sa bawat hakbang ni Elias paalis ng hardin, dala niya ang panibagong kasaysayan. Hindi na lihim, hindi na nakatago, kundi isang alaala na magiging patunay sa sinuman na minsang nawala, na may liwanag sa dulo ng bakod, basta't may isang handang makinig.